marami naman po ang bitter. Actually naman marami, no? Mangilan-ngilan lang naman itong mga bitter na ito na medyo magtatagal pa sa pagiging bitter. Kasi daw si PBBM, nagsasayang daw yan ng gasolina sa eroplano. Kasi kararating lang galing sa Australia and then 3 days after, lumipad na naman, papunta naman sa Melbourne. Kasi una sa Canberra ka-coffee, nandiyan dyan sa Australia. Ngayon, lumipad na naman sa Melbourne. Nagsasayang daw po yan ng gasolina. Pasyal daw ng pasyal itong si Pangulong Bongbong Marcos. Siguro, ang gusto nila, mag-adjust ng schedule. Kasi Pangulong Bongbong Marcos, ano ka, superstar? Didiktahan mo ang mga ASEAN member states leaders at iba pa pong mga partner countries na mag-adjust sa schedule ni Pangulong Bongbong Marcos. Actually, dalawa yan eh. Kung nag-stay si PBBM dyan sa Australia, di ba, unang bisita niya dyan 2 days eh. And then 3 days na pahinga, kaya umuwi muna yan. Kasi sa 3 days, presidente ka. Hindi ka caretaker ha, presidente ka. Yung 3 days na yan na wala ka sa bansa, maraming nangyari. Maraming mga mangyayari at dapat na mangyari. Kung wala ka, kung nasa Australia ka, kasi gusto nila, itong mga iba na hindi rin nag-iisip, gusto nila, hindi na raw umuwi ang presidente. Total, 2 days nandiyan na siya, and then 3 days after, babalik na naman daw. Nag-stay na lang sana dyan sa Australia para daw hindi sayang yung gasolina. 3 araw yan, edi sayang yung 3 araw, marami sanang nagawa ang ating presidente kung umuwi. At syempre, logical yan, kaya umuwi yan at bumalik na lang. At hindi naman masyadong malayo ka-coffee itong Australia sa Pilipinas. Actually, 3 hours lang ata ang biyahe na yan eh. At hindi naman sayang yung mga pagpunta niya dyan dahil hindi naman niya nagsha-shopping lang. No, leaders ang mga nakakaharap niya dyan at ipopromote din ang Pilipinas sa mga investors na nandiyan po na dumalo dito sa event na yan. So anyway, sige. Yung mga bitter na ito, issue ng issue. Marcos leaves for Melbourne for ASEAN-Australia Special Summit. O anong gusto niya? Hindi lumatay ng presidente. Hindi pumunta si PBBM. Diyan, miyembro tayo ng ASEAN eh. Association of Southeast Asian Nations eh. In fact, founding member pa tayo. Isa tayo doon sa 5 na founding members ng ASEAN. At gusto niyo, wag pumunta si PBBM, magkulong dyan sa Malacanang? Yun ba ang gusto niyo? President Ferdinand Marcos on Sunday morning left for Melbourne, Australia to participate in the ASEAN-Australia Special Summit. Nakararating na sila ka-coffee ng maayos naman kanina. No? Nakita natin yung mga litrato na dumating na sila dyan sa Melbourne. A special summit seeks to commemorate the 50th anniversary of ASEAN-Australia relations according po sa Department of Foreign Affairs. Again, importante itong events na ito dahil hindi lang naman nakikikain ng presidente dyan. Mas nakakausap niya po yung mga leader, nagkakaroon ng mga dialogo sa mga iba't ibang bansa ng ASEAN, sa Australia and other countries pa po na bahagi sa event na to para mas lalo pang tumibay ang ating ugnayan. Ang sasabihin ng iba, meron na nga tayong existing agreement sa kanila eh. Hanggang gano'n na lang ba yun? Paano masussustain yan? Di ba? Kung kanya ka mag-isip, baka after 6 months, after 1 year, wala na yung agreement na yan. Di ba? Napaso na yan o hindi na ma-renew yung agreement na yan. Kailangan mong i-sustain yan. Sustainability, importante yan. Kailangan pagmatagalan itong mga partnership na ito. At itong mga meetings na ito, itong mga gathering na yan, nakakatulong yan para mapalakas, mapatibay itong mga samahan na ito, itong ugnayan ng iba't ibang bansa. Importante yan. Hindi pwedeng natutulog lang tayo ka-coffee dito sa Pilipinas. Kailangan pa rin nating makihalubilo sa world leaders. Kung hindi ninyo alam yan, basic yan. In his departure message, Marcos said the special summit would be the first ASEAN leaders engagement for 2024. Kauna-unahan pa rin ito, hindi absent agad ang Pilipinas. Hindi ko alam kung ikaw ay taga Brunei, kung ikaw ay taga Indonesia, taga Singapore, taga Malaysia, taga Myanmar, taga Vietnam, o sige lahat ng mga ASEAN countries na yan. Hindi ko alam kung may ganito yung mindset ng mga tao nila, no, na kaya yung ganito, kaya yung agad-agad basta sila presidente na wag pumunta sa mga event na yan. Sa tingin ko hindi, ka-coffee. Marami na rin tayo napunta mga bansa dito sa ASEAN, hindi nila binabastos ng ganyan ang kanilang mga leaders. No? In fact, ginagalag nila ka-coffee. Ingat na ingat sila sa pagbibigay ng mga negatibong remarks sa ating o sa kanilang head of states. Kung dito lang sa Pilipinas, masyado tayong nasobrahan sa pagiging vocal. And will therefore present an opportunity for the Philippines to reiterate its national positions on regional and international issues. Ano naman, pinag-uusapan itong issue sa West Philippine Sea. Kung absent ng presidente dyan, paano natin ma-advance yung ating interest dyan? Diba? Baka maiwan na naman tayo dyan kung gusto nyo, wag pumunta itong presidente natin. The summit will be an opportunity for the Philippines to thank Australia, ASEAN's oldest dialogue partner, for its unwavering support for the rule of law
for the 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award through timely statements of support as well as through capacity building and academic initiatives to mainstream appreciation of international law. Nung binibira tayo ng China, nung binubuli tayo ng China, kapag may mga insidente ng pangaharas sa mga Pilipinong mangingisda sa Philippine Coast Guard diyan sa West Philippine Sea, isa sa kumukundi na itong Australia. Actually, mabait sa atin itong Australia na ito at maraming mga Pilipino nandiyan, ang kabuhayan nandiyan sa Australia. And then sasabihin ni Harry Roque na wala tayong pakinabang dyan sa Australia. Ano yan? Dahil hindi ka ba sinama? Kaya ganyan ang argumento mo. On the sidelines of the summit, Marcos said he will hold bilateral meetings with the prime ministers of Cambodia, ganoon din po ng New Zealand to further strengthen cooperation. So biruin mo, tuhog-tuhog na. Makakamiting ang Prime Minister ng Cambodia, ganoon din po ng New Zealand. He is also set to meet the Filipino community dyan po sa Melbourne and to promote Philippine business through the Philippine Business Forum na pangungunahan po yan ng DTI. O isang rason pa kung bakit kinakailangan pumunta ng presidente natin dyan. E may mga Pilipino din dyan na gustong makita ang ating presidente. Eh di ba, hindi naman na every month na dyan ang ating presidente. Bibihira lang yan. Marcos will be present during the launching of the expansion of the Victoria International Container Terminal, which is Australia's first fully automated container terminal. Biruin mo na. Baka makopya pa natin yung mga best practices dyan sa container terminal na yan at ma-apply natin yan dito sa Pilipinas. See, marami tayong pwedeng mapulot sa pag-alis ng ating presidente. Pero kung ikaw ay bitter, kung ikaw ay lagi negatibo, wala ka talaga mapupulot. Lahat ng maiisip mo ay puro negatibo sa ating gobyerno, negatibo sa ating presidente. Kaya magkakaganyan-ganyan yan. Kaya yung mga inggit dyan, pikit na lang muna kayo dyan. 4 na taon pa kayong pipikit. Ma'am Cecilia Peña, no, sobrang inggit at bitter si Harry Tess. Sumanda siya. Pwedeng isa siya sa maligwak sa darating na eleksyon. Hindi nga lumusot eh. Sinuportahan na nga siya ng mga loyalista eh. Sinuportahan pa siya ng mga Duterte itong 2022 elections eh. Hindi lumusot sa Magic 12. Ano pa ngayon, di ba? Ano pa ngayong 2025? Paano pa siya lulusot niyan? Maraming loyalista ang hindi naboboto sa kanya at markado na siya. Wala na siyang chance dyan. Unless sa 2028 maging presidente si Sara Duterte, kung mananalo ha, abay baka matalaga siya ulit, maging spokesperson, maging secretary siya. Ayan, magkabalik ulit yan ng posisyon sa gobyerno kung lulusot ang kanyang Mother Earth, si Sara Duterte. Mila Valdez, sir, very cool po kayo ha, na may twist. I love you po, sir. Nax, watching from Cainta. Nax naman ha. Yung Mila Valdez, thank you sa lahat ng Valdez na nandiyan sa Cainta. May kilala ko mga Valdez dyan eh. Kay Ma'am Bessie Valdez, yan, baka nakikinig sa atin. Shoutout po sa inyo. Kay Becky Carriero, anong gusto nila? At tokang patay. Lagi kaya ginawa din tayo. Maraming user na matay, hindi pusher user lang. Sabi ni Ma'am Becky Carriero. Siguro, akala nila, sila pa rin yung nasa kapangyarihan. Kaya gusto nilang kontrolin pa rin po itong si Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan ninyo, tapos na. Tapos na kayo, 6 na taon na kayo dyan eh. Diba? Hayaan yung mag-lead ang ating presidente. Hayaan nyo siya sa gusto niya. Kasi may core din yan, may mga pumapayo din yan na ito ang dapat gawin at itong mga priority. Kaya kay Harry Roque, wag mong tingnan si PBBM na si Dugyong, na pwede mong i-suggest ang anumang pwede mong gawin, di ba? Kasi paras kayo ng interest. Iba na, hindi na si Digong ang presidente. Si Pangulong Bongbong Marcos na ang presidente, Sir Harry Roque. No? Huwag ka nang magdikta sa ating presidente ngayon. Hayaan mo siyang mamuno. Alam niya ang ginagawa niya at pinagkakatiwalaan siya ng 31 million Filipinos. Kung ikaw hindi na naniniwala sa kanya, sabihin natin isa ka doon sa 1 milyon na hindi na naniniwala sa kanya, may 30 million pa na naniniwala sa kanya at umaasang mapapaganda niya itong Pilipinas. Kaya huwag ka magdidikta sa ating presidente. Imelda Manalo, Reno Meron, happy viewing po sa inyo kay Shopee. Hindi rin siya binoto noon dahil alam nila na dilawan siya, opposition siya noon kay FEM. O nga eh, biglang lumihis ng landas itong si Harry Mo eh. Itong si Harry Roque. Lumihis ng landas. Di ba? Para makakuha ng boto ng mga loyalista. Hindi na bigyan ng posisyon. Ayan, bumibira na naman ngayon. Ang ganda ni Inday Sara ha, next president, sabi ni Johnny Herna, kung iboboto ng taong bayan. Habang buhay na silang pipikit. Ayan, baka di na makahabol. Di na makabawi. Si Hippopotamus na Roque, sobrang engot niya kay PBBM. Engot ba to? Inggit. Mukhang inggit to. Rosemary, ma'am.
Niya kaya PBBM gusto niya diktahan ng Pangulo. Siguro akala nila syunganger si Pangulong Bongbong Marcos at kung ano sasabihin niyo, gusto niyo kayo mapapakinggan. May tama na yata sa utak ang hippopotamus na si Roque. Sabi ni Rosemary. Aaron Merch, Sara, incompetent political leaders. Baka magbago pa ka coffee sa mga susunod na taon, no? Marilyn Mariano, buti natalo si Harry Mau noong halalan. Ayan, ungas. Actually, binoto rin natin yan. Binoto natin yan. Isa yan sa mga ano natin eh. Maling desisyon. Kasi, di ba, puring-puri niya si PBBM nun eh. Nabudol din tayo dito eh. Di ba? Grabing ano niya dito eh. Grabing pagtatanggol niya kay PBBM that time eh. Kahit binash siya. Eh, ito ngayon, eh, lumabas na naman ang tunay na kulay. Eh, yan pala ang kulay niyan. Nung hindi nabigyan ng posisyon, lumabas ang tunay na kulay. Oy, naganda sila pero lutang ang utak, sabi ni Connie Rutledge, no? No, tumaudigs allies, no, for midterm election. Wala pa silang lineup eh kung sino ang mga posible nilang kandidato eh. Posibleng lineup nila pagsapit po ng 2025. So malamang yan, ang grupo niyan, Atty. Vic Rodriguez, yan, mga grupo nila yan. Si Harry Mau, yan, kasama nila yan. Senator Bongo, posible kasama nila sa lineup yan kay Digong. Sino pa? Glenn Chong, baka tuwakbo yan sa kanila. Marcoleta, feeling ko, sa kanila. Ayan yung mga nakikita. Willie Rebillame, yan, posible pumasok yan sa kanilang kampo na yan, magsisitakbo yan. So pagka-senador, no, under the PDP laban. Sugo yan ng China. Oy, laki sahod niya sa China, sabi ni Perry Formal. Baka Liza Reyes, si Pangulong Marcos, di napapagod sa kakatrabaho. Sila naman mga epal, di rin napapagod kakatirada kay PBBM. Correct ka dyan, ma'am. Actually, wala na nga silang ma-issue dyan eh. Wala na silang ma-issue dito sa presidente. Kaya ang issue nila, rehash. Ang issue nila, replay itong paggamit ng illegal na droga. Yan na, coke, paggamit ng coke. Yan lagi ang issue nila. Kasi wala silang maisip na i-issue kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh, yun lang kasi mag-cooperate. Tingnan niyo muna, pagbigyan niyo, manungkulan ng ating presidente, hindi puro kayo dyan na birada ng birada. Eh yan, kisa, pumait ang lasa ng munggo. Bakit munggo? Kay Drilon na lang ako, kaysa sa mga yan, yeah, posible pa siguro, no? Lahat sila dapat iligwak sa eleksyon, mga pro-China. Ayan, tandaan nyo yan, Kakopi. Huwag kayo mag-ilala, pangalanan natin yan, Kakopi, kapag malapit na po itong eleksyon, itong midterm election next year. Ito, last quarter nitong taon, medyo maingay-ingay na yan, itong senatorial elections. Pangalanan natin yung mga kaalyatan. Edwin, di ba kulangan, pwede ba kayo nadala sa babaeng presidente? Ay di pa ba kayo nadala sa babaeng presidente? Dalawang sablay na nakaraan, sabi ni Sir Edwin. Kay Vina, Tamayaw, ka-coffee, oy, pakapakya naman. Yan, kape na tayo. Kape na tayo, ma'am. Lines Guerra, nakikinig sa atin ngayon, nasa Facebook, no? Kay Gemma Raful, happy viewing po sa inyo, shoutout po sa inyo. Arnold Tablang, kay Cherry Bills, ayan, nakikinig din sa atin. Walang magawa sa buhay, sabi ni Marcelito Neynes. Anyway, kung nasa Facebook kayo, Kakopi, at hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasoy na lang po, like, click nyo lang po yung like or follow sa Facebook, at kung nasa YouTube kayo, ay click nyo lang po ang subscribe. Yan. Baka hindi pa kayo naka-like sa ating live stream. Ilan bang viewers natin ngayon? Yan, 297. Baka naman, baka pumasok tayo ng oo, maging 300 lang ito. Sige, birado lang. Like mo na, Kakomi. Palike naman itong video na yan. Madali nang i-like ko. Click nyo lang po yung like na yan. Yung mga beater na nakikinig sa atin ngayon, huwag nyo na i-like. Yung mga nagmo-monitor lang sa atin ngayon, yung mga company Hanarok, o huwag nyo lang i-like yan. Yung mga pro-BBM dyan na nakikinig sa atin, ayan, i-like nyo na lang, Kakomi, itong ating video. Edgar Edehar, bahala. No, hindi ko iboboto basta mga tao ni Mau Diggs. Ayan, sige. Magkaalaman sa 2025, Kakofi, ha. Judy Batan, good evening po, Sir Kakofi. Huwag na natin butuhin yung mga pasaway na senadora at senadora. Yan pa, si pambansang ate. Amy Marcos, nako, tatakbo rin yan sa pagkasenador. Malinaw na tatakbo sa pagkasenador dahil nagsisimula na itong mga panya. Nag-iikot na, Kakofi, matagal na, Kakofi, ilang buwan na nakalipas, nag-iikot na sa iba't ibang lugar itong si pambansang ate Amy Marcos. At may bagong programa. Nasaan to? Nasa Channel 5 ate, yung bagong programa nito Nagpapaingay na talaga itong si pambansang ate na pinagtatanggol si Kibuloy, si Digong.
ang mga Duterte, ang kapatid niyang mismo, hindi pinagtatanggol. Nalulungkot siya para kay Kibuloy, pero hindi siya nalulungkot para kay Pangulong Bongbong Marcos na kapatid niya na presidente. Di ba? Iboboto mo ba yung ganong klaseng tao? Eh, bahala na kayo dyan, ka-coffee. Red Fit, pambansang tae daw, hindi ate. Johnny Herna, si Inday Sara, hindi maapektuhan kahit maraming paninira. Eh, kasi meron siya mga taga-banat ka-coffee. Itong mga taga-birada niya eh. Ito grupo nila Harry Roque. Yun ang bumibira sa kanya. Lynn Garcia, good evening po sa inyo. Ayan, naka-like na raw. Thank you, thank you. Tatlo lang vlogger din na like ko ha. Si Mike Abe, si Ka-Coffee at si Top 1. Nax naman ha. Malawing Ote, thank you mama sa iyong suporta kay Ariel. Dapat ipahanap na po yung tagapagmana sa Taliano Gold ni PBBM. Hinahanap na po si Mr. Robert Espanyola para umunlad ang bansa. Mukhang negatibo tayo dyan sa Taliano Gold, Ka-Coffee ha. Michael Rivera, Ka-Coffee, magpa-survey kayo para sa agree sa economic provisions. Eh, marami naman Ka-Coffee ang agree. Kasi pinapakinggan din natin yung ibang mga vloggers eh. Meron na sila niyan, Ka-Coffee, no? Binabasa ko rin yung mga comment eh. Mostly agree sila eh, dito sa economic provisions eh. Panalo, Madam Amy, sabi ni Johnny Gerna. Tignan natin, malaman sa 2025 yan. Valeros Rod, shoutout po sa inyo. Nasa Pasig naman. Basta mga tuta ni Digong, wag iboto. Sino ba ang tuta? Number 1, Harry Roque. Wag agad iboto yan. Chiki Sadino, hindi ko talaga iboboto yan si Amy Marcos kahit number 1 akong nagmamahal sa Marcos family. Yan. Markado na Ka-Coffee. Hindi niya na talaga iboboto. Itong si Amy Marcos. Anyway, sige, kuha na ng kape at let's move on sa ating next topic.